Okay mga lods, so panoorin po natin ang itong nagva-viral na video kung saan allegedly isang vlogger ang nagpahabol sa isang gasoline boy after daw magpa full tank. As this is the story. Pero mas malalim pa kasi to, and I would like us to look at this on a objective and moral perspective. Let's go. So, bumit ko na lang mga lods ha. So, habang yung lalaki na yan na tumatakbo allegedly gas boy daw to. Pero may malalaman tayo habang tumatagal tong video na to. Okay? So, ayan. So, nagpapahabol siya. Medyo iskipan ko na lang ng konti. Siguro, kabisado nyo na yung storya nito. So, medyo malayo yung takbuhan na nangyari. Siguro, less than a kilometer. Malayo-layo na rin yan for a brief jog. 'Di ba? So, nakita nila, pinapahabol nila tong lalaki na to. Tapos, bandang dito, hihinto sila. Naiba si Merienda Ame. Yan. Awan ni Bia. Tapos, nagtatawanan sila ngayon dito. Now, I did a little bit of research dito mga lods, and nasa national news na kasi siya. And mamaya, papanoorin natin yung sa balita, pero natagpuan po na yung lalaki na may-ari ng vlog na yon ay etong si HF Florida, na isa pong dating mayor nung kanilang syudad. Now, kung makikita nyo po rito, ito po siya. What's up, mga yang ko? Oh, yan, oh. Jerry Cramal, in love. Yan yung driver niya. In love. Nagbibinata. May tinubuan ng dalawang tagihawat, guys. Okay, so, yung kasama nila, allegedly, hindi daw pala ano yan. Hindi ano pala daw talaga yan. Ayan siya, oh. Sisinungaling si Tyson, no? Kausap yung kapatid. Si Tyson pala, etong lalaking nasa vlog, ay isang, kumbaga, parang inampun nila na kasambahay nila or, kumbaga, part of the household pala yan. So, for the content lang talaga to. Etong ganitong galawan. Good morning! Sinabi niya na pinaludan niya, hindi naman. Oh, sisinungaling. Hindi, kalulod ko lang kapon. So, nung pinanonood ko si Tyson mga lods, parang may something sa kanya kasi nga parang hindi siya diretso magsalita and well, I don't wanna diagnose his case pero hindi siya parang si dating mayor. Yun na lang yung sabihin natin kasi mas accurate yun eh. Anyway, makikita po natin na eto. Dapat. So, nung pinanonood ko po yung mga videos niya kasi, parang nonchalant lang sa kanya. Pero ang point dito kasi, maraming nagalit. Ito. Tingnan natin to. Guys, oh. Sama namin si Tyson dito. Social na. Oh, hello guys! Tyson. Hello guys! Oh, paldo-paldo na naman. Paldo-paldo naman guys! Oo. Okay, so it seems to me na it's for the content na lang talaga. Kaya nga lang talaga, let's put in a little bit of cultural context dito. Kasi alam naman natin sa ngayon, ang nangyayari sa ating bansa, ay medyo taghirap tayo sa gas. And etong mga ganitong bagay ay fina-frown upon yan kasi nga maraming insidente ng ganyan. Kumbaga, parang ano to yung nagpa-prank ka ng kahit na biro lang. It's really it's too soon kumbaga. So, ang nangyari po mga lods, napabalita po itong storya na to and kinover siya ng mainstream media. Now, ito po yung coverage ng mainstream media about dito. Lang pero lagot sa LTO ang Yan. vlogger na nagpa-full tank at nagpahabol sa gasoline boy sa Cagayan. So, skip na natin to kasi Mayor Vlogger kay LTO Chief ayan. Marcos Lacanilaw ang pantitrip. Ayon sa kanya, ang gasoline boy sa video ay si Tyson na isa ring vlogger. Okay, so it's for the content lang talaga. So yun yung pinaka-context nun. Pero tatandaan natin na meron kasing nangyayaring crisis ngayon sa gasolina. And parang ito yung sa COVID nung araw, 'di ba? Yung nagpapanggap ka na may sakit ka tapos nag-hatching ka. Parang ganun yung idea niya na dapat hindi mo dinadaan sa biro because of the cultural context nitong nangyayari sa atin. Tuloy natin. Paano raw huhulihin? Lumalabas na for the content lang pala ang viral video as scripted ito. Pero hindi Yan. umubra kay LTO Chief Marcos Lacanilaw ang Ito, I agree with Marcos Lacanilaw dito. Pakinggan natin siya. pantitrip na yan. Pinagpapaliwanag pa rin ng ahensya ang ex-mayor vlogger. Actually, kilala ko siya, identify ko na siya.
yung nakakataas siya sa buhay, inaabuso nila. Yun, So, kasi nga, merong pagka-insensitive kasi yung ginawa ni former mayor dito. Kung saan, yes, it's just for the content, pero tinitrivialize niya kasi yung nangyayari sa ating bansa na naghihirap yung mga tao sa gasolina, especially yung mga gas boy. Kasi hindi lang naman yan yung unang gas boy kuno, even if nasa fictional context siya or na 'di ba fiction lang naman siya kasi nga content lang siya scripted siya kumbaga. Pero still, ang point kasi rito kasi, number one, it's something that you shouldn't be joking about. Kasi some people will not know the full context of your material. Lalo na ako, ngayon ko lang na-encounter to. Ang iniisip ko talaga, pinagtripan. Tapos bibigyan ng salapi sa huli, pinrank, kumbaga, kasi matagal na akong nakakakita ng mga ganyan throughout my career dito sa social media. As in, yung papapuntahin yung isang lalamove driver, tapos ipaprank, tapos bibigyan ng pera sa huli, tapos papaldo yung tao na namprank. Parang ganun ko kasi siya unang tinignan. Pero given all the context, sige, fair game na yan yung ginawa mo. Pero still, dapat medyo isipin mo din yung tinatawag natin na trivialization ng nangyayari. What's happening in our country, in the world right now, it's not trivial. It is very, very tough. We could face a massive pagka tumuloy-tuloy itong gera na to, a massive change in the world. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Literal na pwedeng magbago ang takbo ng buhay natin. Tapos, syempre, kung medyo marami kang pera, hindi mo ramdam talaga yung problema. Pero, yung karaniwang tao, ramdam yan. Ako, masasabi ko na nararamdaman ko na yung bigat nitong mga ganitong bagay. Ituloy natin kay Lacanilaw kasi sobrang agree ako sa sinabi niya. So, hindi tama yun na pahabol-habulin niya yung tao niya sa init ng araw. Correct. Kahit empleyado niya yan o kamag-anak niya yan, wag mong gawing laruan yung mga tao para sa ikatutuwa mo. Hindi katanggap-tanggap sa amin. Oo nga. At saka din-realize kasi nila yung nangyayari ngayon sa ating bansa. 'Di ba? Wala. Ngayon, nagkaroon na ng show cause order tong si former mayor na sumagot sa LTO. I guess, and meron na rin din siyang preventive suspension. Pero I agree dun sa points ni Lacanilaw dito na dapat hindi mo pinagtitripan yung mga kasama mo for the sake of content. Of course, pumayag, end of the day kasi, kung papayag naman yung nasa kabilang panig, wala tayong legally magagawa doon. Pero ang akin lang kasi, kung ipopost natin yan, maging responsable tayo. Ang masakit pa kasi dito mga lods, former mayor kasi tong si Idol, 'di ba? So parang hindi ka ba wala ka bang social responsibility in the sense na sana mas nag-focus ka doon sa pagpapakita kung paano mo papa-alleviate yung sitwasyon natin kaysa ganyan na trip-trip lang. It's not. Yung nangyayari sa atin is not trivial, okay? Yung nangyayari sa atin is extraordinary in the sense na we are all suffering because of some people's decision in the world. Tas lahat yan, cascading effect, lahat tayo naghihirap, lahat tayo namumroblema sa gasolina, lahat tayo namamahalan ng presyo, and it will not etong mga ganitong content, it's not really helping. It's actually making our situation, in my opinion, worse. Kasi nga, parang sa ibang tao, lalong-lalo na kapag may pera ka, parang wala lang sa'yo yan. Totoo naman, pero lalo na doon sa mga nakakaangat. Pero sana lang, magkaroon tayo ng puso pag gagawa tayo ng content, lalong-lalo na sa ganitong bagay. It's not a laughing matter. Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege, mga lods.